mainit na balita ngayong tanghali. PNP Anti-Illegal Drugs Group nakikipag-ugnayan na sa National Bureau of Investigation hinggil sa pagkakadawit ng umano'y tropa ng NBA o NBI sa G.Ikju Kidnap Slay. Panukalang batas na magbibigay proteksyon sa maliliit na grupo o sektor laban sa pambubuli sinimulan ng talakayan sa lower house. Mga akusado sa pagpatay sa subwoofers sa engkwentro sa Mama Sapano hindi pa rin nahuhuli matapos ang 2 taon. Mga kaanak ng Sub-44 nakatakda namang magipagpulong kay Pangulong Duterte ngayong araw. President Donald Trump nilagda na ang una niyang executive order na nag-aatas ng withdrawal sa US Trans-Pacific Partnership Deal o trade deal at ang pagpapatupad ng federal hiring freeze. Mga piling item mula sa home countries ng Miss Universe candidates tampok sa sinagawang National Gift Auction. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit na 4 residente sa Betis, Pampanga na paglikuran sa libreng medical mission ng UNTV at MCGI. Magandang tanghali, nakikipag-ugnayan na ang PNP Anti-Illegal Drugs Group sa National Bureau of Investigation o NBI para makilala ang sinasabing alias Jerry na palaging kausap umano ni SPO3 Ricky Santa Isabel kaugnay sa pagkidnap at pagpatay kay G.Ikju mula sa Camp Crame. May report si Leia Ilagan live. Leia? Magandang tanghali sa floor, nakikipag-ugnayan ng pamunuan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa National Bureau of Investigation kaugnay sa pagdutang ng pangalan ng isang alias Jerry sa G.Ikju kidnap case. Ito'y matapos na sabihin kahapon ni PO2 Christopher Baldovino na kasama nila sa surveillance noong October 4 ang 4 na tropa ng National Bureau of Investigation na pinamumunuan ng isang alias Jerry. Aniya, si alias Jerry ang madalas kausap ni SPO3 Ricky Santa Isabel kaugnay sa kinaroroonan ng target nilang Korean businessman at kung paano ipaslat ang gulong ng sasakyan nito. Ayon pa kay AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, inaalam na nila sa NBI ang pagkakakilanlan ni Jerry at kung sino-sino pa ang 3 kasamahan nito. Aniya, malaki ang maitutulong ng nasabing impormasyon upang matunton kung sino-sino pa ang sangkot sa pagdukot at pagpatay kay G.Ikju at kung sino ang nag-uutos o mastermind ng grupo. Nauna nang sinabi ni Anti-Kidnapping Group Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao na na-preempt noon ang kanilang search warrant sa Grim Funeral Services nang unahan sila ng NBI sa pagdusob kung saan inimbitahan pa ng mga ito ang 4 na tauhan ng nasabing punerarya. Balik sa floor. Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Habang nasa kainitan ang G.Ikju case, isa na namang kaso ng robbery holdup sa isang Korean national ang nabunyag at kinasasangkutan na naman ng mga pulis. Narito ang report ni Grace Casin. Dismayado si PNP Chief Ronald De La Rosa nang makarating sa kanyang opisina ang impormasyong nasangkot ang ilang pulis sa isang robbery hold-up case. Ayon kay General De La Rosa, isang Korean national ang biktima ng mga tiwaling pulis sa Angeles, Pampanga noong Disyembre. Hindi na idinetalya ng PNP Chief kung sino-sino ang mga pulis na involved sa kaso, ngunit tiniyak nitong pananagutin niya ang sinumang mapapatunayang sangkot dito. No cover up, huwag kayo mag-alala, no cover up. Ang cover up na gagawin natin kukubira natin ang lupa, yung mga pulis na yan. Samantala sa kasagsagan ng investigasyon ng PNP sa kaso ng Korean businessman na si G.Ikju, sinabi nitong mas lalaliman pa nila ang pagsisiyasat sa kaso. Ito'y matapos hindi siya makumbinsi sa mga impormasyong ibinigay ng pangunahing suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel nang magkausap silang personal. Puro self-defense, puro alibay. Taong naiipit na gumagawa ng mga istorya, halata mo naman yun. Hindi rin muna dadalhin sa Angeles, Pampanga si Santa Isabel hanggat hindi pa na-validate ang umano'y natatanggap nitong mga banta sa buhay. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ilang mambabata sa nagpahayag na panahon na para magsagawa ng malawakang reforma at buwagin ang sindikato ng mga pulis. May report si Nel Maribohok.
Hindi mananawagan ng anumang pagbibitiw sa pwesto ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng House Minority Group kasunod ng kidnapping at pagpatay kay G.H. Ju sa loob mismo ng Camp Crame. Sa halip, nais nilang magsagawa ang PNP ng masusing investigasyon sa insidente at kung kinakailangan ay magpatupad ng malawakang reforma sa kanilang hanay. Kung makakapagtrabaho pa ba ang kanyang mga tauhan sa PNP na naaayon sa kanilang sinumpaan to serve and protect the people, not to kill and get money from the victims. In the next 60 days, he should cooperate with the investigating body in the case build-up. We don't believe na this is an isolated case. Marami pa yan siguro na darating. Ayon kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring insidente ng sinasabing tokhang for ransom. Noong August 2016, may naging kliyente siya na isang sugar trader na nabiktima nito at nakuhanan umano ng mga tauhan ng Bulacan Police ng kabuwang 1.6 million pesos. Nung kinagabihan, dinukot siya ng mga pulis. Ang sabi, meron daw siyang warrant of arrest. Ang sabi ng aking kliyente, pakita nyo, walang napakita. Hindi kusa at sumama yung aking kaibigan, ibinuhat siya. Sinabi pa ng mga mambabatas na ang mga kasong ito ay dapat na matutukan ng pamahalaan at tingnan ng posibilidad na may ilang grupo na nais lamang samantalahin ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. At sa iba pang mabalita hanggang sa ngayon, wala pa isa man sa mga akusado sa Mama Sapano encounter ang nadarakip ng mga otoridad. At samantala nais naman ng Department of Justice na ilipat na sa Maynila ang paglilitis sa kaso ng pagpatay sa SAF 44. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Halos 2 taon na mula nang mangyari ang madugong insidente sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na tauhan ng PNP Special Action Force. Bagamat napatay sa operasyon ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan, nagbuwis naman ng buhay ang mga tauhan ng SAF. 88 sospek ang kinasuhan ng direct assault with murder dahil sa pagkamatay ng 35 tauhan ng SAF sa maisa ng Barangay Tuca na Lipaw. Kabilang dito ang 5 commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Marso ng nakarang taon pa na isampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Sheriff Aguac, Maguindanao. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nahuhuli isa man sa mga akusado. Hindi pa nagbababa ang court sa Cotabato kung merong probable cause for the issuance of the warrant of arrest. Ayon kay Secretary Aguirre, may hinihingi pang karagdagang ebidensya ang korte gaya ng birth certificate ng ilan sa mga akusado. Yung iba walang birth certificates at may doubt o may hindi napuprove yung identity ng mga akusado kasi almost 100 yan. Hinihingi rin ng korte ang orihinal na death certificate ng ilan sa mga napatay na SAF at ipinatatama ang pagkakamali sa pangalan ng ilan sa mga biktima. Naisumite na ng DOJ ang hinihinging mga dokumento noong Desyembre. Ngunit wala pa rin ibinababang kautusan ang RTC upang arestuhin na ang mga akusado. Ayon sa kalihim, nais nilang ipalipat na lamang sa Maynila ang paglilitis sa kaso. Ang gusto namin dyan, gawa ng siyempre mayroong pressure yung mga court doon. Pinagpa-file ko na nung early January na mag-file ng transfer of venue. Malabo namang makamit ang hustisya para sa 9 na tauhan ng SAF na napatay sa barangay Pidsandawan na kasama sa mga lumusob sa bahay ng teroristang si Marwan. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin matukoy kung sino-sino at kung anong grupo ang kanilang nakasagupa doon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nakatakda naman kausapin ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga kaanak na nasubing PNP Special Action Force sa Mama Sapano, Maguindanao noong 2015. At narito ang report ni Rosalie Cos. Inanyayahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Malacanang ngayong araw ang mga kaanak ng 44 na tauhan ng Philippine National Police Special Action Force na nasawi sa Mama Sapano clash noong January 25, 2015. Una nang sinabi ng Pangulo noong nakaraang linggo na nais nitong makausap sila ng personal. Wala namang ibinigay na ibang detalye ang Malacanang kaugnay ng magiging pag-uusap.
Samantala, inaasahan namang magbibigay ng public statement si Pangulong Duterte mamayang hapon, isang araw bago ang ikalawang taon ng paggunita sa karumal-dumal na Mama Sapano encounter. Noong nakalipas na linggo, matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte na isang kwestiyon ang bumabagabag sa kanya kaugnay ng naturang operasyon. I would not want to bring this up, but there are still disturbing issues surrounding Mama Sapano. I only have one question for all. I am not trying to revive or revisit the issue. But what's bugging me is, mayor kasi ako. So may police ako. So I feel for the police. Ang akin lang is one question. Why was it that there was a war the whole day? At hindi pinapasok yung sa Awang, sa Davao City, Jensen. Bakit hindi tinawag yung air assets? Yun lang. Madaling araw ng January 25, 2015 nang ilunsad ang Oplan Exodus na layong hulihin ng international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Napatay ang terorista, subalit nasawi naman ng SA-44 sa pakikipagbakbakan sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na magpapatuloy ang pagkamit ng hustisya para sa mga nasawing tauhan ng pulisya. I'm sure the peace process continues. Justice continues. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Gustong ibalik ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang military discipline sa mga pulis. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Grace! Lakay gustong ibalik ni PNP Chief Ronald de la Rosa ang tamang disiplina sa hanay ng mga pulis. Sa kanyang speech ngayong umaga sa oath-taking ceremony and donning of star rank officers, sinabi nito na kapansin-pansin na ngayon ang mga pulis ay hindi na sumusunod sa kanilang opisyal o sa simpleng rules and regulation ng PNP. Inihalimbawa nito ang ilan umanong pulis gagawa pang mag-text habang naglalakad sa kabina ng nagtatawag na ang kanilang opisyal para sa kanilang formation. Nais ni Chief PNP na ibalik ang military discipline sa PNP at ang dating kultura sa pulisya na nagdadala ng baseball bat at sampulan ng mga pulis na hindi susunod sa simpleng rules. Narito ang ilan sa mga naging pahayag kaninang umaga ni PNP Chief Ronald de la Rosa. Hindi bagpong atawin mo ang baseball bat. How I wish ibalik yung mga kultura na sabihin nyo. Violence na yan kung violence, but if it takes violence in order to discipline these people, then why not do it? Gawin natin. Inatasan ng hepe ng PNP ang mga bagong rank na general na linisin at disiplinahin ng kanilang mga tauhan sa ikakaganda rin ng imahe ng pambansang pulisya. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Nakain ng musyon si dating Makati Mayor Elenita Binay para ipagpaliban ng Sandigan Bayan ang unang pagdinig sa kanyang graft case kaugnay ng pagbili ng hospital beds at sterilizers sa ospital ng Makati. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Mon Ocson live. Mon! Magandang tanghali, Lakay. Hiniling ni dating Makati Mayor Elenita Binay sa Sandigan Bayan, 3rd Division na maipagpaliban ng pagdinig sa kanyang kaso ngayong hapon. Si Ginang Elenita Binay ay sinampahan cash and graft at malversation dahil sa pagbili ng mga overpriced na hospital beds at sterilizers para sa ospital ng Makati na nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pinamuli si Binay sa motion na mairaffle ang kanyang kaso upang maiwasan umanong kalituhan dahil isang dibisyon ng umahawak rin sa kaso ng kanyang asawa na si dating Vice Presidente Jejomar Binay kaugnay naman ng Makati Parking Building. Sa naunang motion ni Binay, hiniling ito na mag-inhibit sa kanyang kaso si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang dahil sa pagiging bias umano nito sa kanyang kaso. Sumagot naman ng korte at sinabing walang sapat na dahilan upang mag-inhibit ang Presiding Justice sa kaso ni Binay. Taong 2011 nang mairaffle ang kaso ni Binay at mapunta sa 3rd Division. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson. Nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Tatlong mahalagang isyu ang tinalakay ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ang mga ito ay ang online gambling, pagtatayo ng economic zone at tawi-tawi o sa tawi-tawi at relief operations sa mga apektado ng bagyo at low pressure area. The
There'll be at least, I can share with you at least three. One is regarding online gaming. Second is the establishment of the economic zone in Tawi-Tawi, and also updates regarding the relief efforts in low-pressure areas. Pinulong din ng Pangulo ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kaugnay ng anti-piracy, anti-kidnapping at anti-drug campaign ng pamahalaan. Sinimulan ng talakayin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa maliliit na grupo o sektor laban sa pambubuli. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Mariboc live. Go ahead, Nel. Floor, nagsimula ng dinggin ng Subcommittee on Prosecutorial Reforms ang controversial na anti-bullying bill. Batay sa House Bill 803 na isinusulong ni na ako Bicol Party List Representatives Rodel Batocabe, Alfredo Garbin, Christopher Co, may kaukulang parusa ang diskriminasyon sa mga maliliit na sektor o marginalized sector kung saan sila ay nakakatanggap ng sasakit na pananalita o verbal abuse o maging ng physical abuse dahil sa kanilang kinauugnayan na grupo, etniko, reliyon o paniniwala. Ngunit sa simula pa lamang ng pagtalakay sa panukalang batas, umani ng kwestiyonan tungkol sa kung ano ang kahulugan ng marginalized sector at maging ng termino na bullying. Ayon kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, posibleng unconstitutional ang isa sa mga provision ng panukalang batas, partikular na malalabag dito ang freedom of speech. Patuloy pa rin ang pagtalakay ng House Justice Subcommittee sa proposed bill, maging ang panukalang amyendahan ng Witness Protection Law at pagpapasa ng Whistleblower Bill. Floor? Nel Mariboc, nagulat na live mula sa House of Representatives. Susunod, presyo ng gasolina tumaas na naman ngayong araw. Baka na kumpleto ng pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda, nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Duterte. At Philspem operators sa Laguna Lake nananawagan sa pamahalaan, tawag na ituloy ang planong pagbabaklas sa mga fish cage sa lawa. May dagdag presyo sa gasolina ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Una na nagpatupad ng 60 sentimong dagdag presyo sa gasolina ang Flying Bee kaninang alas 12 ng hating gabi. Nagpatupad rin ng kaparehong taas presyo ang mga kumpanyang Petron, Shell, Caltex, Eastern Petroleum, Sea Oil, Phoenix, PTT Philippines at Unioil. Wala namang paggalaw sa halaga ng diesel at kerosene. Inilabas na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang strategic roadmap nito para maabot ang target collections ngayon 2017. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Yes, Ray! Yes, pero pag-ibayon nga ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang koleksyon upang maabot ang kanilang target ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay, mahigpit nilang ipatutupad ang sistema sa koleksyon lalo na sa mga tax evader. Nasa 1.829 trillion pesos ang target nilang makolekta para sa 2017. Ang isa sa tinutukoy na problema kung bakit hindi naabot ang target sa mga nagdaang taon ay dahil sa tax gap kung saan noong nakarang taon umabot sa mahigit sa 500 bilyong piso. Sa bagong sistema, tutukoy nila ang pinanggagalingan ng tax gap katulad na lamang ng hindi pagbibigay ng resibo sa mga transaksyon sa mga negosyo. Inihayag din ng BIR na malaki ang kakulangan ngayon sa kanilang tauhan na aabot lamang sa 9,000 kumpara sa 20,000 na dapat na bilang ng kanilang puwersa. Dahil dito ay mag-uumpisa ng mag-recruit ang BIR ng nasa 11,000 pa. Nag-iisip na rin sila ng paraan kung paano mapatataas ang sweldo lalo na ng mga accountant at mga examiner nito na malaking dahilan kung bakit hindi gaano kinakagat ng mga aplikante bagamat mayroon mga bakante. 26 sa 27 priority point program na ipatutupad ng BIR ngayon ay galing sa nakaraang administrasyon kabilang na Oplan Candado, ang pagsasara ng mga negosyo na hindi nagbabayad ng buwis at ang rate o run after tax evaders kung saan sinasampahan ng kaso ang mga umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis. Floor? Ray Pelayo nagulat mula sa Quezon City.
Ipinahayag ng People Management Association of the Philippines o PMAP na dapat na ring taasan ang benepisyong natatanggap ng mga manggagawa dahil sa pag-aproba sa increase sa pensyon ng Social Security System o SSS. Narito ang report ni Joan Nano. Suportado ng People Management Association of the Philippines o PMAP ang pagdaragdag ng 1,000 pisong buwanang pensyon ng mga retiradong miyembro ng SSS. Subalit ayon sa grupo, malaki ang magiging epekto nito sa mga pangkaraniwang manggagawa na nagbabayad ng kontribusyon dahil mas maliit ang kanilang kita. Ang nakikitaan nilang remedyo dito ay magkaroon din ng reforma sa benepisyong ibinibigay ng SSS sa iba pang mga miyembro. Dapat isipin din yung actuarial viability, no, o yung buhay ng buong pondo. Kasi nga ang makikinabang dito hindi lang naman yung mga pensioners. Ang nakikinabang sa pondo ng SSS ay lahat ng bumubuo nito. Dapat din aniya ay mas mataas at epektibo ang pangongolekta ng kontribusyon at credit loan payments. Gayon din ang pagpapaigting sa kakayahan ng SSS na kumita mula sa kanilang investment. The depletion of the investment fund will be mitigated. To that extent, the possible reduction in actuarial life of the fund will also be mitigated. Responsibilidad din ng mga namumuno sa SSS na pagandahin, no, yung performance ng investment fund. Umaasa naman ng PMAP na maikokonsidera ng pamahalaan ng kanilang mga suwestyon na layong mapabuti at mapalago ang pondo ng SSS sa kapakanan rin ng mga miyembro nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Nakatakda ang inspeksyonin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte bukas. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Muling magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban, Leyte bukas upang inspeksyonin at pasinayaan ang mga housing unit para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa New Hope Village, Barangay Santa Ana, Tacloban City. November 8, 2013 ang manalasa ang bagyong Yolanda sa Leyte at Samar kung saan kulang 3,000 ang nasawi dahil sa epekto ng bagyo at nasa 12,000 rin ang nawalan ng tirahan. Nadismaya noong nakalipas na taon si Pangulong Duterte dahil kahit 3 taon na ang nakakalipas, mabagal ang nangyaring rehabilitasyon ng pamahalaan at marami pa rin ang walang permanenteng bahay. Kaya inatasan niya mga concerned government agencies na kumpletuhin na ang Yolanda resettlement sites agad-agad. Sa ulat ng Office for the Presidential Assistant for the Visayas, bago matapos ang 2016 ay kulang 4,000 ng pamilya ang nailipat sa resettlement sites. Inaasahan din ngayong unang 3 buwan ng 2017, may papatupad ang iniatas si Pangulong Duterte na pagkakaloob ng dagdag na financial assistance sa 40,000 typhoon survivors na hindi na pagkalooban ng Emergency Assistance Fund noon. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Tumapa na sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga fish pen operator sa Laguna Lake na kung maaari ay huwag nang ituloy ang demolisyon sa kanilang mga baklad. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Ay sana huwag na ituloy yung naisip nilang kasi hindi naman kami nakapresyo eh. Ang nakapresyo yung mga malaking pabrika, yung nagbibigay ng pollution. Ay hindi kami nagbibigay ng pollution sa dagat eh. Bagkos kami pa nag-alaga pa kami para may kakainin ang komunidad ng Pilipinas dito sa buong Luzon. Ito ang panawagan ng ilang fish pen operator sa Laguna Lake kasunod ng napipintong pagbabaklas ng mga fish cages sa lawa. Una nang sinabi ng Department of Environment and Natural Resources na hindi na sila magre-renew at magbibigay ng permit sa pagtatayo ng mga fish pen sa lawa ng Laguna ngayong taon. Inihayag na din ng DNR na babaklasin nila ang mga fish pen na nagdudulot ng polusyon at pagbabaw ng tubig sa Laguna Lake. Ngunit sa kabila nito, patuloy na umaapila ang mga nagmamay-ari ng mga fish pen na wag itong ituloy ng ahensya dahil sa magiging problema nila sa kanilang ikabubuhay. Malaking problema ang inabot sa amin ngayon dahil ayon sa DNR at saka sa LLD talagang hindi na sila magpaparenew ng permit. Kaya kami malaking problema namin yan sa ngayon. Kasi unfair din sa milyon ang pinuhunan natapos basta babaklasin. Ang maging priority sana yung mga illegal na hindi nagbabayad ng buwis. Yun ang priority sanang tanggalin.
Naniniwala naman ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na mas makatutulong sa mga maliliit na mangingisda kung mawawala ang mga illegal fish cages sa lugar. Meron pa rin nag-aantay na trabaho sa kanila. Open sila. Tatanggapin sila ng lawa. As long as ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagsusustain sa Laguna Lake. Nakatakdang simula ng pagbabaklas ng mga fish cage sa Laguna Lake sa susunod na buwan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At samantala nakikiusap naman ang mga nangangalakal ng basura sa Quezon City Government na huwag isara ang Payatas Sanitary Landfill na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Narito report ni Ray Pelayo. Araw-araw ay nasa 500 truck ng basura ang itinatapon dito sa 7 ektarya na Payatas Landfill. Sa tambakang ito ng basura umaasa ng ikabubuhay ang nasa 2,000 namumulot ng basura o kung tawagin ay scavengers. Kumikita ang mga ito ng nasa 300 hanggang sa 600 piso kada araw. At dahil organisado ay nakapaghuhulog pa sila sa SSS. Dito kami kumukuha ng mga panggastos namin, pangangailangan pang araw-araw. Tulad ng pagkain bigas, ulam, baon ng mga bata. Subalit nangangamba silang mawala ng hanap buhay dahil sa napipintong pagsasara ng landfill. Noong nakaraang linggo ay iniutos ng DNR ang pagpapasara sa lahat ng dam site sa bansa na malapit sa mga yamang tubig. Isa na dito ang Payatas Landfill dahil malapit ito sa Lamesa Watershed. Ngunit ayon sa Quezon City Government, naihanda naman nila ng maayos ang landfill bago ito ginamit 5 taon nang nakalilipas. Yung ating sanitary landfill may lining, may sapin. So yung katas na sinasabi nila na lumalabas sa nabubulok na basura ay na ating naiipon na sa sala sa pamamagitan ng lining, no? Gayunpaman ay nakatakda ng isara ang landfill sa Setyembre dahil naabot na nito ang kanyang carrying capacity. Naghahanap ngayon ng ibang lugar na mapagtatapunan ng basura ang pamahalaan ng Quezon City, subalit nangangahulugan ito ng dagdag na gastos. Mentras humahaba yung biyahe, siyempre mataas yung hauling cost. So kailangan tustusan din ng pamahalaan din yun, ng pamahalaang lungsod yung hauling cost. We're looking at about 300 million additional. Nakiusap naman ang mga scavenger na huwag tuloy ang isara ang landfill, kundi payagang idaan muna sa lugar ang mga truck ng basura bago ito tuluyang dalhin sa paglilipatan. Halimbawa po, yung mga truck na pumapasok po rito, isosort lang po ulit namin, tapos yung pinakabasura, yun na lang po yung alisin ulit para makuha po namin yung mga pwede pa po namin pakinabangan, mga pagkakaperahan pa po. Nakiusap din ng Quezon City Government sa mga residente na ayusin ang pagtatapon ng basura at matutong mag-recycle. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa lukuyang itinaraos ang 2017 National School Press Conference sa Pagadian City na nilawakan ng may 5,000 campus journalists sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang report ni Dante Amerto. Nasa 5,000 campus journalist mula sa 18 rehiyon sa bansa ang kalahok ngayon sa National Schools Press Conference 2017 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sa unang araw ng kompetisyon kahapon, nanguna ang Region 4A o ang Calabarzon matapos makuha ang Best School Paper sa English at Tagalog Secondary Level categories. Nanguna din ang rehiyon sa mga kategoryang News at Feature Page, Tagalog, Editorial Page, Science and Technology at Sports Page. Gayon din sa Layout and Page Design sa English School Paper. Nakakuha rin ng awards ang National Capital Region, Cordillera Autonomous Region, Regions 3, 4B, 8, 5, 11 at Caraga, habang wala pang nakukuha ang Regions 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, ARMM at Negros Island. Ayon kay Jennifer Lopez, head ng School Journalism ng Region 4A, sisikapin nilang muling magiging overall champion sa taong ito. Sakaling manalo, ito ang magiging ika-5 sunod na taon ng Calabarzon bilang NSPC champion. Yung Charyo ay isa lang sa group contest. So, marami pa. Kaya hindi pa kami ganun kasigurado. Pero sana makuha uli namin. Ngayong araw ay sisimula naman ang sports writing, editorial, feature writing at group contest sa radio, TV at iba pang collaborative publishing.
Ito ginawa namin, this is not an overnight job. We started since June until the present, so I think we have worked hard talaga. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Pagadian City, Zamboanga del Sur. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Yatin ang ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Mayroon to, Deb! Yes, daghang salamat la kay ugmayng udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Nadakpan ang usa ka lalaki sa Cebu City tungod sa pagbuhat og mga peke nga kwarta. Kini ang report ni Gladys Tuwabi. Nagkantidad og 24,000 nga peke nga kwarta ang nakuha sa usa ka lalaki sa gibuhat nga joint operation sa Philippine National Police ug Cebu City Government. Giila ang suspect nga si Junray Cagay, 28 anyos. Giingong sa computer shop ra gibuhat og giimprenta sa suspect ang mga peke nga kwarta. Gibaligya ni Cagay ang matag peso bill sa kantidad nga 20 pesos. Sumala kang Cebu City Councilor Dave Tumulak ang Deputy Mayor for Police Matters. Niadtong Disyembre pa sila nakadawat og mga reklamo sa pagkatap sa mga peke nga kwarta sa syudad. Pipila sa mga daling mabiktima sa mga peke nga kwarta ang mga naninda sa sidewalks, POJ og taxi drivers ug sari-sari stores. Dungag pa niini gidudahan sab nga naay nagpaluyong nga sindikato sa pagbuhat og peke nga kwarta. Well, of course na agad kay how come na makakuha sa exact detail sa kwarta nga dili man ni scan. Dili ni scan kinala palawman gid sa Central Bank kay di man ni scan. Kay og scan siya mo pixelize man. Kini wala man. Giawag ang publiko nga motabang og ipahibalo dayon sa hingtungdan kung naay mga impormasyon nga nahibaw-an sa mga transaksyon mahitungod sa mga peke nga kwarta. Ato lang gipahibaw ang tanan nga mga internet cafes, tanan nga mga printing shops, no, nga to avoid no pagprint og mga counterfeit nga mga kwarta para paglikay sa kaso unya nga ilang atubangon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Giduso sa usa ka grupo ang pagbuhat og monorail system sa Davao City nga mas mahimong barato kaysa sa MRT ug LRT. Si Victor Cosares sa mga detalye. Usa sa nakitang tubag sa problema sa trapiko sa dakbayan sa Davao ang mass transport system. Subay niini usa ka grupo ang nagsugyot nga magtukod og monorail system sa syudad. Sa modelo nga gipakita sa Philtram nga ang disenyo gikan sa Canada, mamahimong ubanon ang 8 ka bagon nga kayang magsakay og 1,000 nga tawo. Mamahimo kining mudagan og hangtod sa 80 ka kilometro kada oras ug 90 segundos lamang ang liga sa matag tren aron dili magdasok ang mga tawo. Unlike sa LRT, MRT, ang turning radius niya nasa 46 meters. So pwede na to pasudlon-sudlon diri sa ruta nato dis Davao. Even in sharp curves, pwede siya makasud-sud. Sigun sa naunang pagtuon sa maong grupo, iagi sa 4 ka bahin ang pagtukod sa monorail aron maabot niini ang dakong bahin sa syudad. Diin ang first phase ana mahimutang sa downtown area. Tungod kay monorail, dili kini mukaon og dako nga espasyo sa kalsada, dili sama sa MRT ug LRT. Mas ubos usab ang kantidad sa pagtukod niini. Kani siya ang by dollar 40 million US dollar per kilometer. Ang kaniya to including station, depot, signaling system, everything, including the rolling stock. Ang MRT, LRT roughly per kilometer sa LRT, MRT is about 150 million US dollars. Naglaom ang maong grupo nga mapirmahan ang usa ka kasabutan sa lokal nga panggamhanan aron masugdan ang feasibility study o ang mas detalyadong pagtuon kung angay ba sa dakbayan ang monorail system o kung makaangay usab niini ang katawhan. Study, then the investor will decide whether to go or no go. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Gipahimangnuan sa lokal nga kagamhanan sa Malolos, Bulacan ang mga batan-on nga tagaag importansya ang una nga republika sa Pilipinas tungod diri nagsugod ang kagawasan sa nasud. Ani ang report ni Nestor Torres. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno ang pagunita sa ika-118 anibersaryo
ng unang republika ng Pilipinas o kilala rin bilang Malolos Republic. January 21, 1899 nang iproklama ang Malolos Konstitusyon sa Malolos, Bulacan. Idineklara naman ang January 23 bilang Araw ng Republika Pilipino 1899 sa bisa ng Presidential Proclamation No. 533 Series of 2013. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Malolos ang mga kabataan na bigyan ng pagpapahalaga ang unang republika ng Pilipinas. Ang Pilipinas ang pinakaunang independent republic sa buong Asya. Ang unang republika ng Pilipinas ang nagluwal kung bakit tayo tinatawag ngayon isang malayang bansa. Pagkaraan ng 400 taong pagkaalipin sa atin ng mga banyaga, niyurakan ang ating pagka-Pilipino, kinuha ang ating kalayaan, nagbuwis ng buhay, tumangis ang napakaraming luha, ilang kaluluwa ang nasayang. Pagkaraan noon ay nakamit natin ang kalayaan at nagluwal ng unang republika, siguro po pahalagahan natin ito. Samantala, sa talumpati ni Secretary Sueno, sinabi nito na makatutulong ang pagpapatupad ng federalismo upang maging ganap ang pagbabago sa bansa. Tunay ng marami pang mga suliranin ang kinakaharap ngayon ng bansa. Subalit simulan po natin ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapaunawa ng kabuluhan ng federalismo at ang paghalili sa federal na forma ng gobyerno. Maging kaisa po kayo sa miting maging tunay na progresibo ng inang bayan. Malaya sa iligal na droga, kriminalidad, korupsyon, neokolonyalismo at imperialismo. Tunay na pagbabago ngayon na at tayo na. Samantala, hangad naman ng lokal na pamahalaan ng Malolos na maideklarang national holiday ang anibersaryo ng unang republika ng Pilipinas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Patay ang second most wanted criminal sa Camarado District matapos itong makipagbarilan sa mga pulis kagabi. At samantala sa pangtulak umuno ng droga ang napatay ng mga pulis sa lungsod ng Caloocan. Narito ang report ni Maki Libradilla. Sa loob ng sariling bahay na binawian ng buhay ang second most wanted criminal sa Camaraba District matapos itong makipagbarilan sa mga pulis kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagtungo sila sa Magtanggol Street, Barangay 29 upang arestuhin sana ang sospek matapos makatanggap ng impormasyon na naroon ito sa lugar. Pagdating sa lugar, agad umanong pinaputokan ng sospek ang mga pulis kaya't gumanti ang mga ito at napatay ang sospek. Yung taong ito, meron ding isang pending warrant of arrest sa two areas, Manila and Caloocan. Sa Manila, ang warrant of arrest niya is murder at saka suspected involvement in many other killings. Na-recover sa katawan ng sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at kalibre 45 na baril. Samantala, isa namang hinihinalang tulak ng droga ang napatay nang manlaban ito sa mga pulis sa Caloocan. Ayon sa otoridad, nagsasagawa sila ng Oplan Galugad bandang alas 12 ng hating gabi. Subalit nang sitahin ng sospek ay tumakbo umano ito at sabay nagpaputok ng baril sa mga pulis. Tumakbo yung tao and nasukol sa isang alley na may dead end pero nakapagpaputok towards the police na humabol sa kanya. And doon na siya inabutan. Siyempre nag-fire back yung mga police natin in self-defense. Kilala din naman ng tulak ng droga ang sospek sa kanilang lugar at maging ang tiyahin nito aminado sa maling gawain ng sospek. Hanggang ngayon gumagamit pa po? Oo, gumagamit pa po siya hanggang ngayon. Sinasabihan ko nga ako na tumigil na. Hindi mo na akong pinapansin yan eh. Matigas din ang ulo eh. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan. Susunod, Rafa Nadal umabante na sa quarterfinals ng Australian Open. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 400 residente sa Betis, Pampanga na paglingkuran ng libreng medical mission ng UNTV at MCGI. At mga piling item mula sa home countries ng Miss Universe candidates tampok sa isinagawang National Gift Auction.
Nakabalik na si Rafa Nadal sa big-time Grand Slam sa pamamagitan ng pagpapataob kay Gail Monfils 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 para umusad sa quarterfinals ng Australian Open sa Melbourne. Hindi umabot ang dating kampiyon na si Nadal sa huling nilokan nitong 8 majors mula pa noong 2015 French Open sa quarterfinals. Tumagal ang nakakabang laban ni Nadal at Monfils ng 2 oras at 56 na minuto sa Rod Laver Arena. Sinasabi ng mga eksperto na hindi convincing ang panalo ng 30-year-old na si Nadal ng Spain na kitang-kitang na-rattle nang makahabol si Monfils sa 4th set. Si third seed Milos Raonic ang susunod na mga kasagupan ni Nadal para sa pwesto sa semifinals ng torneo. Pinalitan na si Bernie Ecclestone bilang Formula 1's Commercial Supremo. Pinalitan ng bagong may-ari na Liberty Media ang 86-year-old na Briton ng Amerikanong si Chase Carey. Itinalaga ng Liberty Media si Carey bilang chairman bukod ang pagiging chief executive dito sa Formula 1. Sinabi ni Liberty Media President at CEO Greg Maffei na ang 62 taong gulang na si Carey ang siyang mamumuno sa $1 billion business mula ngayon. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Teo. Good afternoon, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Donald Trump has signed the executive order on Monday formally withdrawing the United States from the 12-nation Trans-Pacific Partnership trade deal following through on a promise from his campaign last year. In an Oval Office ceremony, Trump also signed an order imposing a federal hiring freeze and a directive banning U.S. non-governmental organizations to receive federal funding from providing abortions abroad. Trump called the TPP order a great thing for the American workers. Trump's executive order on TPP was largely symbolic since the deal has not been ratified by a divided U.S. Congress. Meanwhile, authorities in Mexico announced on Monday that one of the top kingpins of the Sinaloa drug cartel has been captured in a police operation. Juan Jose Esparragosa, known as Jose N., was arrested in the northern city of Culiacan on January 19. Esparragosa is one of the Sinaloa cartel's main leaders and was responsible for coordinating drug operations. Various guns, telecommunications equipment, and drugs were allegedly seized during the arrest. The announcement of Esparragosa's capture comes just days after Mexican kingpin Joaquin El Chapo Guzman was extradited to the United States to face trafficking charges when he was the head of the Sinaloa cartel. And in Kazakhstan, a new round of peace talks over Syrian crisis was held in Astana on Monday. The talks were held by Russia, Iran, and Turkey, and representatives of the Syrian government and opposition, the United Nations, and the United States also joined the event. All parties said before the talks that implementing and consolidating the Syrian truce and anti-terrorism would be the main theme of the meeting. The Syrian opposition representatives said they would communicate with the Syrian government representatives directly at the meeting, and they do not oppose Iran's involvement in this meeting. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Thank you, William Teo. Umabot sa mahigit 400 ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay San Juan, Betis, Pampanga. Ayon sa kapitan ng barangay, ito ang kauna-unahang medical mission na isinagawa sa lugar. Narito ang report ni Joshua Antonio. Isa sa mga itinuturing na mahirap na barangay sa bayan ng Betis sa lalawigan ng Pampanga ang San Juan Bautista. Karaniwang hanap buhay ng karamihan sa mga residente rito ay ang pamamasada ng jeep at tricycle. Dahil sa uri ng pamumuhay, kahit gamot ay hirap makabili ang ilan sa mga ito
katulad na lamang ni Aling Lourdes Manguera. Kaya naman nang malaman ang libre medical mission sa barangay na hatid ng UNTV at Members Church of God International, dali-dali siya nagtungo upang may patingin ang anak at makahingi ng gamot. Yung anak ko si Paul. Brad Eli at saka kay Brad Daniel Rason, maraming salamat kahit na hindi ko kayo nakakarap ng personal. Maraming salamat at maraming taong kayong natutulungan dito sa medical mission na to. Maraming salamat. Natuwa naman ang 77 anyos na si Aling Fernanda nang mapagkalooban ng libreng gamot at salamin sa mata. Dito ngayon pa lang ako nakatingin dito. First time nakaranas ng medical mission. Ito po. Ang bayan ng Betis ay isa sa mga lugar kung saan unang nangaral si Brother Eli Soriano, kaya naman nang humingi ng tulong sa MCGI ang isa sa mga barangay dito ay agad itong tinugon ng grupo. Memorable itong baryo na ito. May mga nakasalamuha din si Brother Eli sa mga tao rito, lalo na yung mga matatanda. Kaya isang napakabuting pagkakataon na makarating dito yung medical mission na pinangungunahan ni Brother Eli at saka ni Kuya Daniel bilang pagtanaw na ito, naisagawa po ngayon dito, yung mismong manggagamot ang dinala sa baryo. Ito, napakalaking tulong ito sa mga tao rito. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng atensyong medikal ang mga residente sa lugar. Kaya nagpapasalamat nga ako kay Kuya Daniel sa UNTV at kay Brother Eli. Nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming salamat sa ang dating daan. Sa kabuuan ay umabot sa 425 ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental at iba pang serbisyo tulad ng libreng gupit at legal consultation. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbuo ng masama at maaari natin itong pasimulan ay isang araw lang. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali po sa inyong lahat.